Handa ka na bang pag-usapan kung paano ang isang tila maliit na pagkakamali sa prosedure ng pulis pwedeng maging susi sa paglaya ng isang akusado kahit pa, alam mo, may nahuling droga? Oo nga eh. Ito yung usapang papasukin natin ngayon base mismo sa mga materyale na ibinahagi mo. Tungkol ito sa isang mahalagang kaso sa Korte Suprema. Tama. Ang tatalakayan natin ay yung kasong People of the Philippines versus Joey Nabua, Y Campus. Ang GR number nito ay 235785, tapos yung desisyon lumabas noong August 14, 2019. Okay. Napakahalaga nitong kaso kasi pinapakita talaga rito yung parang critical na balanse. Sa isang banda, yung kampanya laban sa droga, tapos sa kabila, yung pagprotekta sa karapatan ng nasasakdal. Sige, para masundan mo, balikan natin yung mga pangyayari. October 20, 2013 to nangyari. May buy-bust operation daw sa Rosario, La Union. Oo. Laban kay Joey Nabua, alias Boyet. May nag-tip daw sa pulis sa isang confidential informant. Standard na simula, di ba? Tapos, si SPO1 Vargas, siya yung gumanap na poser buyer. Nag-aabutan daw sila ng 500 pesos na mark money kapalit ng isang sachet ng hinihilangang shabu. Tapos yung senyales, paggamot sa leeg daw. Oo, yun yung senyales. Pagkatapos nun, inaresto na si Nabua. Nakuha pa raw sa kanya bukod dun sa unang sachet, yung mark money, tsaka isa pang sachet ng shabu. Mukhang textbook operation, no? Parang ganun nga. Pero dito napapasok yung nagpabago sa lahat, di ba? Yung sinasabi mong crucial part. Eksakto. Dito na pumapasok yung Section 21 ng RA 9165. Ito yung Comprehensive Dangerous Drugs Act, yung tinatawag nating Chain of Custody Rule. Oo. Yan yung laging naririnig natin. Ano ba ulit yung requirement niyan? Kasi ayon mismo sa batas, pagkakumpis ka ng droga, dapat agad-agad i-inventory at kunan ng litrato, hindi lang basta-basta kumpis ka. Paano dapat? Dapat sa harap mismo ng akusado o kung wala siya, ng kinatawan niya or abogado. Tapos, ito yung importante, kailangan nandun din yung tatlong klase ng testigo. Tatlong testigo. Sino-sino ulit yon? Isang taga-media, isang taga-Department of Justice o DOJ, at isang halal na opisyal yung gobyerno, pwedeng barangay official. Sila yung tinatawag na insulating witnesses. Insulating witnesses. Bakit insulating? Kasi sila dapat yung magsisilbing parang independent na mata para masigurong walang duda, walang hinala ng tanim ebidensya o kaya tampering. Para insulated yung proseso, protektado sa pagdududa. Okay. Malinaw. Pero teka, sa kaso ni Nabua, parang hindi nasunod yan. Yun na nga, sa kaso niya, ang inventory at pagkuha ng litrato, ginawa lang daw sa harap ni Nabua mismo, tsaka 3 taga-barangay, 2 tanod, tapos yung kapitan. So asan yung media? Asan yung taga-DOJ? Wala, yun ang malaking problema. Inamin mismo ng mga pulis sa korte na wala yung 2 yun. Nung tinanong sila bakit wala, ang sagot lang daw ng isang pulis, hindi ko alam sa aming chief of police. Ha? Ganun lang? Hindi ba't malaking issue dapat yun? 'Di ba requirement yun ng batas? Iyan mismo. Iyan ang naging pinag-sentro ng kaso pag-akyat nito. Kasi kahit may ganitong procedural lapse, yung Regional Trial Court o RTC, Nag-convict pa rin. oo, na-convict si Nabua. Pati yung Court of Appeals o CA, kinatigan yung conviction. Ang sabi nila, sapat na raw yung presensya ng barangay officials. Parang substantial compliance na daw yun. Substantial compliance. At napanatili pa rin daw yung integrity ng ebidensya. Yun yung sabi ng RTC at CA. So, umakyat ngayon sa Supreme Court? Yung tanong, tama ba yung CA na sabihing okay lang na hindi kumpleto yung testigo kahit hindi nasunod yung mismong sinasabi ng Section 21? Sapat na ba talaga yung substantial compliance lang? At dito, naging napakalinaw ng Korte Suprema. Bilaliktad nila yung desisyon ng RTC at CA. Ang resulta, acquitted si Nabua. Acquitted? Wow! Oo. Mariing sinabi ng Korte, yung hindi pagsunod sa witness requirement ng Section 21
lalo na yung kawalan ng media at DOJ representative, tapos wala namang may bigay na mapanghahawakang dahilan o justifiable reason. Fatal yon sa kaso ng prosecution. Fatal talaga. As in, sira na agad ang kaso. Oo, hindi ito pwedeng i-shortcut lang, sabi ng korte. Hindi pwedeng baliwalayin yung requirement na yon. Pero 'di ba may sinasabing saving clause na parang pwedeng malusutan yung mga lapses? Meron nga, pero hindi yun automatic. May mga kondisyon yung saving clause na yon. Kailangan mapatunayan ng prosecution yung dalawang bagay, hindi isa lang, dapat dalawa. Ano yung dalawang yun? Una, dapat may mapakita silang balidong dahilan, justifiable grounds, kung bakit hindi nasunod yung proseso. Pangalawa, dapat mapatunayan pa rin nila na buo yung integridad at evidentiary value nung nakumpiskang ebidensya. Okay, dapat pareho. Oo, dapat pareho. Sa kaso ni Nabua, bigo yung prosecution na magbigay ng kahit anong katanggap-tanggap na dahilan, yung sabihing hindi ko alam o kaya hindi sila gumawa ng sapat na pagsisikap, yung earnest effort para makakuha ng testigo, hindi yung justifiable ground, sabi ng korte. So, hindi pwedeng excuse yung hindi namin alam or nahirapan kaming humanap. Hindi pwede. Kailangang ipakita mong sinubukan mo talaga. Tapos, dinagdag pa ng korte, may isa pang butas Hindi rin daw na ipaliwanag ng maayos kung paano iningatan yung ebidensya nung nasa forensic chemist na ito. Pati yun? Oo. Yung buong chain of custody, dapat walang putol, walang duda. Hindi raw pwedeng umasa lang sa presumption of regularity ng trabaho ng pulis para pagtakpan yung mga ganitong, alam mo na, klarong pagkukulang sa proseso. Wow! Grabe! Talagang napakahigpit pala ng Korte Suprema pagdating dyan. So, ano yung mga pinaka-importanting aral na makukuha natin dito para sa'yo? Siguro una, yung proseso ay kalasag. Yung talagang Section 21, hindi lang siya basta checklist na checkan mo lang. Isa siyang safeguard. Safeguard para saan? Para protektahan yung ebidensya mismo laban sa pagdududa, sa tampering, at kasabay nun, protection din sa karapatan ng akusado laban sa, halimbawa, tanim ebidensya. Kung butas yung proseso mo, kahit gaano pa kalakas yung ebidensya mo sa simula, pwedeng gumuho yung kaso. Okay, malinaw yan. Ano pa? Pangalawa, yung saving clause, hindi yan magic wand. Hindi porket may saving clause, okay na agad kahit may mali. Kailangan mong patunayan yung dalawang kondisyon na sinabi natin kanina. May balidong dahilan ka sa hindi pagsunod at kasabay nun, napanatili mo yung integridad ng ebidensya. Pag kulang ng isa, di uubra. Kailangan pareho talaga. Oo, at pangatlo, at napakahalaga rin ito, nasa prosecution ng bigat ng pagpapatunay. Burden of proof yan. Sila yung may obligasyon na ipakita na nasunod nila lahat ng hakbang sa batas. Hindi pwedeng basta na lang umasa sa presumption of regularity, lalo na kung kitang-kita naman yung mga procedural lapses. Hindi pwedeng ipasa sa akusado yung responsibilidad na patunayan na may mali. Tama. Lalo na kung malinaw na sa record na may hindi nasunod. Sila dapat ang magpaliwanag at magpatunay. Napakalinaw niyan. Talagang hindi lang basta't paghuli ang laban sa droga. Kailangan din yung metikulosong pagsunod sa bawat detalye ng batas. Kasi yun din yung nagbibigay proteksyon sa lahat, di ba? Balanse dapat. Kaya ito ang iiwan naming tanong para sa iyo. Sa tingin mo, ang kasalukuyan mga alituntunin ba natin tulad nitong Section 21 ay sapat na para mabalanse yung pangangailangan sa effective law enforcement at kasabay nito, yung paggarantiya sa karapatang pantao. Ano sa tingin mo? Magandang tanong yan. Interesado kaming malaman ng iyong salubin dyan. Pwede kang mag-iwan ng comments sa ibaba. At kung nakatulong o naging makabuluhan para sa iyo itong ating talakayan, paki-favorite na rin. At syempre, para laging updated ka sa mga susunod pa nating paghimay sa iba't ibang paksa, lalo na yung mga basis sources na mahalaga sa iyo, huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa susunod na pag-uusap.